Magandang gabi. Wala tayong special number ngayon. At puro malalamig. Ang katawan. At kay Pasuyo, sa inyo, pakitayo uli kayo. At tunghayan po natin ang Biblia sa ating pag-aaral. Ang 2 Corinthians 9 verse 8. Okay, ganito ang sabi ng Bible, at maaaring gawin ng Diyos ng lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Sa English din, ating basahin. And God is able, Baptist Church, to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po'y mag-pray. Panginoon, magandang gabi po. Salamat po na ikaw yung aming Diyos. At salamat po, kami ay tinuturoan nyo, hindi lang sa ganitong mga pagkakataon, kundi sa bawat saglit ng aming buhay. Isang dakilang karunungan na kami ay buhay pa, ay alam namin na kami palangit pag namatay. Isang dakilang karunungan na mayroon kaming banal na espiritu sa aming puso. Na siya ay patuloy na nagbibigay ng pangungusap sa maliit na boses sa aming mga kaisipan. Isa na po dyan ay yung kami ay nagpapatuloy, hindi dahil kami magaling, hindi dahil kami ay laging on fire, kundi yung idea na nabubuhay sa pananampalataya. The just shall live by faith. Kaya salamat po, Panginoon, for without faith, it is impossible to please God. Hindi sinabing without feeling, it is impossible to please God. But without faith. Kaya salamat po, Diyos. Ikaw yung aming katwiran at kabanalan. Na-suffice namin ang iyong kabanalan through the holiness of your Son. Salamat po at kami po iyong pagpapalain, tuturuan ng iyong mga salita sa aming tinatalakay na mahalagang taglay ng nagsasabing anak ng Diyos, ang pagbibigay. Dahil kami ay bunga ng pagbibigay. You gave your Son for us that we might save. Hindi lang anak ang ibinigay mo, Panginoon. Maging ang aming buhay, everything we enjoy in this world ay freely given, Panginoon. Kaya, Panginoon, hindi maganda ang hindi nagbibigay sa iyo. Iyon ay spirit ni Judas. Spirit of Satan. Kaya tulungan nyo kami, hindi lang kami nakakapakinig. Hindi lang kami na-i-inform, kundi kami nata-transform by your words through the power of the Holy Ghost. Kabagan nyo kami pagpalain, ngayong gabi, yung abang lingkod ay samahan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Maayong gabi. Ang ating paksa mula sa talatang yan ay God is able to make all grace abound toward you. God is able, ang Diyos po'y kayang-kaya na gawin ang lahat ng biyaya ay sumagana sa atin. Amen? Lahat ng biyaya ay sumagana sa atin. God is able. Pag sinabing all grace ay yan po ay all kinds of favor.
all kinds of favor. God is able to impart to you those things which are needful for your welfare. Ang Diyos po'y kayang-kayang bigyan tayo ng ating ikabubuti. Ano ho? And God is able. God is not disabled. God is able. Kaya ang ating pangalan nasa Bible talaga. Yung ating church, God is able. Ano? God is able. Okay. So, ang ating pong context from chapter 8 and chapter 9, kung kayo po ay may panahon at kayo talagang nagbabasa ng Bible, tinatalakay po dyan ni Pablo ay giving. Giving. Ano ho? Pagbibigay. Dahil sabi ko nga sa panalangin, kapag tayo ay talagang nakaintindi ng kaligtasan, yan ay dahil tayo'y binigyan. Kaya hindi dapat katitisuran ang pagbibigay. Sa totoong nakatanggap ng ibinigay ng Diyos. Ang tagal na natin nag-aaral, ano ka namang ibinibigay mo sa Diyos? Di ba? Ang sabi ni David, matapos maghandog ng napakarangyang paghahandog, ang sabi niya, ibinigay ko rin lang naman yung sa iyo. Kaya ako'y nalulungkot doon sa sipayong-sipayo pagka-usapi giving. Ano? Yung bang natitisod kapag ang pag-uusap ay pagkakaloob sa Diyos. Yan ho hindi maganda. Hindi ho maganda yon. Hindi inuunor ng Panginoon yung mga taong nalulungkot, nasasaktan, natitisod kapag ang usapin ay giving. Hindi applicable sa iyo yung all grace abound toward you. So, yan po ang ating pag-uusapan. God is able to make all grace. Ibig sabihin, all kinds of favor na kung saan ay ating ikabubuti. Ating pangailangan. So, una, 4 lang po ito dahil kami ho may fellowship mamayang gabi. Pipilitin ko mabilis. Una, yung God is able to make all grace abound toward you. Ang maliwanag po, ito'y promise. Ito'y promise. Ano? God is able, Baptist Church, yan, to make all grace toward you. Ito'y pangako ng Diyos. Na ang Diyos ay kayang-kayang pasaganain tayo sa lahat ng klase ng biyaya na ating kailangan. At ang Diyos pag namangako ay hindi katulad ng politiko. Salamat kung mangyari, ay paanhin kung hindi. Ang Diyos po ay kaya nga tayo nakakatiyak ng buhay na walang hanggan dahil ang Diyos po ay hindi magsisinungaling. Di ba? Maliwanag yan sa talata ng Tito 1:2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Yung salitang pag-asa, yan po ang esensya po ng pag-asa ay substance of things of for. Ibig sabihin, assurance. Pag sinabi pong pag-asa, yan po'y assurance. So, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. Are you with me? Kaya kung ikaw talaga'y tunay na mananampalataya, abay, magsaya ka. Huwag kang sipayong-sipayo sa salita ng Diyos. Tama? Bigat tayo tuwan-tuwa pag-uusapay, ako'y tiyak na palangit. Tama? Pag ang pag-uusapay, tiyak na ikipagpapalain ko, magbibigay, tunay gayon. Abay, pangako yan. Pangako ng Diyos yan. Kaya ba'y naniniwala dyan? Alam mo mga kapatid, nalimutan ko lang i-research. Alam niyo ba, meron talaga akong talatang nabasa ganun Ganito. Ang pakikinig ng salita ng Diyos napapakinabangan lamang pag may pananampalataya. May ganyang words. Hindi ko hindi ko lang uli naalala. Ibig sabihin, lahat ng preaching, yan ay baliwala kung hindi ka naniniwala.
Kaya nga, it is impossible to please God without faith. Paano masasabi na iniwala ka? Abay, huwag kang tumutol. Amen? Paano mo nasasabi hindi ka natutol? Abay, gawin mo. Amen? Pag sinasabing nananampalataya, hindi ka natutol. Pag sinabing ikaw ay hindi natutol, ay di ginagawa mo. At ang Diyos po'y may pangako. Amen? Pagka pangako ng kumpanya, may 13-month pay, kayo'y kaliki. Oo, may 13-month pay, kaliki. Kaliki ang trabahador. Bago may bonus pa, ay talagang hindi lang kaliki. Kaliking kaliki. Diga, paltok lampas sa bangbang. Nung pumaltok, bakit? May pangako yan ng kampanya, masisira ang kampanya pagka hindi tinupad. Aba, lalo naman ang Panginoon. Hindi niya papayagang masira ang kanyang dangal. Dahil lang hindi pagtupad ng kanyang ipinangako. Alam mo minsan, kaya di natin ma-enjoy, makikita natin mamaya yan. Hindi ito ma-enjoy talaga pagka hindi ka naniniwala. Are you with me? Pero sabihin mong naniniwala ka, ikaw na may tutol, sasabihin mo hindi ka tutol, hindi ka naman nagbibigay. O paano ko masasabi? Abay ako nakakakita ng record. Sinasabit yan sa akin. Alam ko ang top 10, alam ko ang top 20, alam ko ang top 30, alam ko ang top. Bakit? Alitap-tap? Wala. Are you listening? Oh, pero yung nakikinig. Iba nga dyan matagal nang nakikinig. But nothing happened. Why? Kaya pagdating sabi ng Bible sa Luke 18, pagdating kaya ng anak ng tao, may masusumpungan kaya siyang pananampalataya. Bakit? Hindi mo pwedeng paglayuin ang pagsunod at ang pananampalataya. The best way for us to prove that we believe the Lord Jesus Christ through obedience. Ano pa yung pangako? Malakay 3 verse 10. Kung ito yung paborito ng ewan ko, ng baptist. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Sabihin may kay Old Testament. Hindi na salita ng Diyos pag Old Testament. Ay ang tuldok at quit nga, pinaglalabanan. Yung pag namang Malakay 3 verse 10 ang hindi. Totoo, ikaw tutulog ka laang. Amen? At alam niyo yung palatutol, yan po yung malulungkot sa simbahan. Alam niyo po yung malulungkot sa simbahan, yan yung mga palatutol. Kung maaari nga niya, gusto nang lumabas. Tagal naman ang preaching. Ako nasasaktan Dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Ito ang promise. Heard me? At subukin ninyo ako ngayon. Subukan natin. Huwag tayong tumutol. Subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ginamit pa yung Panginoon ng mga hukbo. Ano ibig sabihin? Hindi nalulupig na Diyos. Kung hindi ko bubuksan sa inyong mga dungawan sa langit. Yan. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat. Bigap mga parang walang ba? Diyos pala yung mali. Ano sabi? God is able. He is not disabled to make all grace abound. Not few, abound. Na walang sapat na silid. Ano kaya yan? Baka naman hindi puro pera yan. Hindi, kinamatay sa kwarto mo. Alam mo, walang silid na kalalagyan, baka hindi makahinga. Hindi, alam mo, minsan lagi ang pagpapala sa atin ay puro pera. May marami pera kung hindi ka na makahinga. Di ka? Pero ako iniwala ang Diyos, hindi madamot dyan. Ako iniwala ang kaya ka rin katagpuin ng Panginoon dyan. Pero wag lang naman dyan ikaw nakatingin. Abay, yung maligtas ang iyong kapatid. Ang iyong ina. Amen? Ang iyong pamangkin. Ang iyong apo. Abay, yun ay higit sa sapat. At yun ang pinakamahalagang pagpapala. Bakit? Pang walang hanggan yun Isa na yun sa sinasabing, mag-ipon kayo ng kayamanan na hindi kinakalawang, hindi kinakaya ng tanga, at hindi nananakaw. Sige, magnakaw kayo doon.
Anong tulay mo? Tama ba? Ay tayo kasi, lagi ang ating tingin na yan wala nang buhay pag walang pera. Hindi naman. Bigyan may maraming pera, wala pa rin buhay. May mga mataong daming pera. Tinan niyo po yung kagulo ngayon sa Kongreso. Kagulo sa Senado. Sino naman kagulo dyan? Mapipera yung mga yan. Kaya nga sila yan nagtataguan. Bakit? Magnabulgar, mababawasan ng patas. Huwag kayong lalagay ang loob na niyapat na pera kay Malwan. Pero hindi tayo laban dyan. Di bigay nyo sa akin, patutunayan ko hindi ako laban dyan. Pero alam ko, pag gagamitan yan. Yung iba yung nakakalungkot marami na akong magagawa ng pera nga Marami na itong load. Kumusta kayo kung kaydat nga ng perang maganda? Anong nasa isip nyo? Makakabili yata ng lupa ang simbahan. May nag-iisip kaya ng gaya. Men? Pastor, wala pa sasakyan para. May nag-iisip kaya ng ganyan sa gawain. Baka naman tinutokso mo ang Diyos. Panginoon, bigyan mo lang ako. Ba't hindi ko pinatunayan? Bakit tinutokso mo nga ang Panginoon, nakikipagpalay, tapos nasa iyo naman hindi may bibigay? Hindi mo maluloko ang Panginoon. Hindi mo madadaya ang Panginoon. Kung sa simpleng gatiting, nagkakalukuhan na, di lalo kung ikibumaha. May mga ganun. Alam niyo, we cannot deceive God. Alam ng Diyos, the very motive of our hearts. At yun may kita na ng Diyos na sa laye, ako ngayon magsusugal. Alam ko ng imbonada pag mananalo. O kahit sa laro, bagay, sabi nila bilog ang bola. Pero kahit pa sabihin bilog ang bola, puro 9-2. Alam niyo ba 9-2? 9-2 ang paglaki. 9-2. Nahinto daw ang paglaki. Kahit pa bilog ang bola. Pagka'y puro porto. Di ka? Kita mo na sa imbuna. Wala itong mangyayari. Alam mo, may mga taong halata mong hindi pagpapalaan. Bakit? Pag sa damot sa gawain. Mahirap pagpalain ng gano'n ng Panginoon. Amen? Kung sa kaunti nalayo ka sa Diyos, di lalo sa pagdami. Amen? Nadadaya ka nga sa kaunti, di lalo sa paglaki. Alam na Diyos yan. Minsan ngay tao, halata ka pag ang Diyos. Amen? Pero ang pangako dyan, sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit. Yung iba siguro, pag nagbabasa yun, napapatawa. Naiga naman, Sino ba nagtawa? Yung asawa ni Abraham? Di napipi. Huwag kang tawa ng tawa. Mapapagayanggian ka na. Di ka? Huwag mo insultihin ang Diyos. Totoo yan. At ang Panginoon naman ay hindi lang lagi sa pera. Yung magandang kalusugan, pera gayon. Yung ayos ang kidney mo. Alam ba yung nakakaihi ng ayos, purihin mo ang Panginoon. Dahil maraming tao, pati pag-ihi, hindi makaihi ng ayos. Yung masarap ang tulog. 10:00 na ayaw pang bumangon. Biyaya din. Bakit? May mga taong kahit anong pilit hindi makatulog. Kundi barilin na Hindi lang tayo masyadong appreciable. Yung nakakakain ng masarap. Sa totoo na. Wala pang sibuyas, ganado na Wala pang sili, ganado na kundi awatin. Di ka? Samantala yung iba, hainan mo, hindi mo mapatakap. Tama ba? Alam niyo, walang ordinaryong gawa ang Diyos. Lahat yan extraordinary. Tama pa ba ang pintig ng puso? Yan daw may bilang. Pag kulang, siya kulang-kulang ka. Kala lang natin normal ang lahat ng bagay. Hindi. Amen? Okay. So, ano pa? Proverbs chapter 3 verse 9. Promise yan. Promise. Dadalang ko rin dito. 6:30 lang.
Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik. O, kanina, tithes, sa Malakay, chapter 3, verse 10. Okay ba yung nagta-tithes? Tithes, hindi tithe. Tithes. Amen? Iba, hindi yata maka-amen. Parang, ngayon naman, first fruits. Sino nagpay first fruits? O, pagdating ng verse 10, anong pangako? Hindi. Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Kulang pa lang ipalagay. 9 lang ang napalagay ko dyan. Sa gayoy, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana. Oh, ay pangako yan. Pangako po yan. At ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Eh, pati alak, bibigyan ka pa ng alak. Akalain mo yon? O, di ikaw nakapag-inom pa. Ayaw mo noon. Amen. Hindi ko na inalam yung ibig sabihin ng alak na yan. So, ang punto lang mga kapatid, God is able to make all grace abound toward you, He promise. At ang Diyos na nga ko ay maaasahan. Kaya huwag ka na mag-atubili, huwag ka na magdalawang isip. Pag sinabi ng Diyos, magbigay ka ng tithes, bigay na lang. Amen? Wala nang tanong-tanong. Sabi ng Diyos, magbigay ng first fruits, magbigay. Ay kung wala ka naggagawa, di huwag kang gumawa, ay ang dami nagawa niyan. Old Testament, ay first fruits gayong ipinagbili ang lupa. Sa New Testament, pastor nyo nagawa niyan. Amen? Mga workers nagawa niyan. Ibang mga simbahan nagawa niyan at pinagpapala ang kanilang buhay. Bakit? Pangako ng Diyos. Nahihinaan ba kayo sa Diyos? Kayo ba'y nahihinaan sa Diyos? Pwede sabihin mo hindi. Pero pag hindi mo ginagawa, yun na yun. Yun na yun. Sa pangpangako, Luke 6:38. Luke 6:38. Mangagbigay kayo. Kaya huwag kayo matisod sa mga bigay kayo. Utos yan. At kayo bibigyan. Yun. Ibig sabihin, huwag kang umasa na bibigyan ka na, hindi ka naman nagbibigay. Tama? Parang gusto mong umani, hindi ka naman nagtanim. Takal na mabuti. Ang ibig sabihin, takal na mabuti, huwag mong kupitin ang 10%. Basic. Pik-pik. Ibang klase ng giving, liglig at umaapaw. Sa pag-aaral ng iba, yung umaapaw niya, yan na ang first fruits. Ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat, doon kayo muling susukatin. Yun. Gusto mong mag-ani na sagana, ay gaano ka naman magtanim? Depende sa panukat na yung isukat. Minsan, mahirap na yan, maghahanap ka ng totoong napakarami, wala ka nga itinatanim. Kami, ang tatay ko ay magtatanim ng palay. May isang hektarya din, ang pinag-aararo, pinaglilinangan. Hindi aani ng sako-sako kung ang iyong idinapog ay iisang baso. Iisang basong palay. Hindi pwede kang umani ng hektaryang ng kabang-kabang bigas o palay nang itinanim iisang basong palay. Para umani ka ng marami, ilan ko, kita ko yun, ilang sako yung, tinatabunan ng dayami, tapos binubuhusan ng tubig. Nilalagay mo na pala sa bangbang. Binilad muna, pinainitan, tapos ibinabad sa bangbang, tapos ninakluban ng dayami, tapos pakita mamumutok na yun, nauhay na yun. Pero, ilang tatay sako yung kalimitan? 3 sako. 3 sako. Umaani yun, ng ilang pitak ng palayan yun sa isang hektarya. Marami. At kung kami sagana palay pala may ginuguyam na sa sarap ng aming kanin. Kaya kahit walang pang-ulam, binilo mo lang sa bagoong. Talaga namang makapanabig ng biyanan. Oo, lalo tag-ulan, yung binibili mo lang, isasal mo sa bagoong. Talagang, kaya kami yung naglakihan Wala mang mahina kumain sa amin Ang aming saingan hindi gatangan sa lupan.
At yun ay nasa gitna na ng lamesa. Anong kukuha pang bandihado? Yung lamesa. Nasa lamesa na yun. Allah. Buksan mo pala ay nakakapalaway na. Pagsasarap. Kaya yun ang gustong-gustong puto sa amin. Sumikat yung aming pag ginawang puto, ay lasang kuntsinta. Oo. Pero hindi ka makaka-expect ng maraming ani kung gagatingot ang iyong itinanim. Ang Diyos, ang tao ay mapaghanap akala mo na may itinago sa Diyos. Amen? Pangako ng Diyos yan mangagbigay kayo at kayo bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kadungan sapagkat sa panukat na inyong isukat, doon kayo muling susukatin. Kaya nga sabi, ang naghasik ng sagana, aaning sagana. Pangako ba ng Diyos yan? Opo. Kaya sabi niyang God is able to make all grace abound toward you. Kaya ng Diyos yan. Pinangako ng Diyos yan. Kaya niya yun. Amen? Kaya nga niyang likhain ang langit at ang lupa. Minsan ay minakausap akong saksi. Sabi niya, naniniwala ka ba na talagang ang mundong ito'y gugunawin? Pati langit at lupa? Ay, paano yung bituin? Kaya ka ng Diyos yung alisin yan dyan, gugunawin. Nailagay nga niya diya yan. Nailagay nga niya yan diyan. Yung pagka namang alisin yan, hindi niya magawa. Kabulok talaga mo. Mahina ang kukuti ng mga... Kaya ika daw ng Diyos. Nailagay nga yan niya diyan. Yung pagka namang alisin dyan. Walang imposible sa Diyos. Kaya nga si Almighty God, kaya huwag kayong matakot magbigay. Siya ang nangako, makapangyarihan sa lahat ang nangako. Amen? Sa todo na, kahit hindi ka balikan, wala ka na, ibigay nga. Okay, number 2, not only promise. Tama ba yung rilong yun? Para hindi na isod. Okay. Number 2 ay privilege. Alam mo bakit? Bakit privilege? Una siguro ang dapat natin silipin dito sa privilege. 9 verse 8. Tingnan po 9 verse 8. And God is able to make all grace abound toward you. Yung pangako niyang yun. That ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. May abound to every good work. Yan ang purpose mga kapatid ha, kung bakit tayo ay sasagana para mag-abound sa every good work. Hindi selfish. Hindi selfish motive ang blessing of God. Amen? Para tayo ay umabound sa every good work. Kaya ang tunay na giver, ang tunay na naniniwala sa Diyos at pagpapalain ng Diyos, lalong magiging pagpapala. Ang tunay kasing pinagpapala, nagiging pagpapala lalo. Hindi yung sarili lang ang iniisip. Amen? Ako lang, Panginoon, ay pagpalain mo. Talagang pagpapalain ko ang gawain mo. Hindi lang sarili mo. Sabi mo, may abound to every good work. Ngayon, bakit ko sinasabing privilege yan? Kasi mga kapatid, yung ikaw ay makapagbigay at mag-ani ng ganong biyaya, ito hindi ho na-enjoy ng Corinth. Hindi ito na-enjoy ng Corinth. Are you okay? This context, hinahamon nga ng Diyos ang taga-Korinto through Macedonian churches. Na bagaman sa karukhaan, nag-i-enjoy sila sa pagiging mapagbigay at yung lalim ng kagalakan ay lalong nag-uumapaw sa kanila na hindi na-i-enjoy ng Korinto. Hindi ko sinasabi na ang privilege lang ay mga Kristiyano. Kahit Kristiyano, hindi ka privilege dito. Talaga ang privilege dito ay mga cheerful giver. Kahit mga Kristiyano na, hindi pwedeng mag-enjoy sa ganitong pangako ng Diyos, yung all grace may abound. Hindi ito sa lahat. Ang konteksto pinag-uusapan, ito doon sa cheerful giver. Ako pa iniwala, lalong hindi ito pwede sa unbeliever.
Tama? Nabasa na natin yung, di ba Panginoon, sa pangalan mo kami nagsipanghula, at sa pangalan mo kami nagpalayas ng demonyo, at sa pangalan mo kami gumawa ng mga dakilang gawa, pero sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, kayo manggagawa ng katampalasanan. Hanggat wala ka kay Kristo, lahat ng inaakala mong pang Diyos, aksaya lang yan. Aksaya lang yan, kasi katampalasanan. Pag sinabing tampalasan, ikaw ay nagsasayang. Kumbaga sa gas, itinatapon mo. Sinayang mo, tinampalasan mo ang gas. Kumbaga sa bigas, itinapon mo, tinampalasan mo ang bigas. Alam nyo, kahit kayo mag-donate ng ektaryang lupa sa relihiyon mo, kung hindi yan kay Kristo, yan ay pag-aaksaya. Kaso lang, yung mga na kay Kristo, nakakalungkot. Meron? Katoliko, magpatayo lang ng simbahan, miyembro na nila ang bahala sa lupa. Pero aralin mo ang Bible, they are not Christian. Iglesia, ni INC, ni Batman. Bawat gusali nila, donated ng kanilang miyembro. Pero in the light of the Scriptures, nag-aaksaya lang. Pero na kay Kristo, 1 Corinthians 15:58, our labor in the Lord is not in vain. Amen? Pero bakit hindi yon totoo sa marami? Are you with me? Alam mo yung privilege ng pagiging cheerful giver, hindi yan maging sa mga anak ng Diyos. Do you believe that? Ay, naniniwala ako, bakit? Ba't pahahamunin ni Pablo ang taga-Korinto kung ganun din sila? Tama ba? So makikita naman natin kaya nga magbasa kayo ng Bible. Makikita natin, meron nga ditong nahamon si Ananias Sapphira, pero mali din. Hindi rin. Pinatay nga ng Panginoon. Kasi alam niya, iba yung busilak talagang giver kaysa naggagaya-gayanan lamang. Amen? At alam niyo ba yung busilak na giving, yan ay hindi sa panahong meron ka. Dahil ang Korinto, ang Macedonia, napatunayan talaga yung kanilang kaigirang magbigay, hindi sa panahon sila sagana. Are you listening? Sabi nga, kahit sa great affliction, trials of affliction, pero yung kanilang kasaganaan ng kagalakan na magbigay ay naandoon. Bumubukal talaga yun. At hindi naman lahat ay gayon, Kristiyano. Meron niyang ngibit na. Nakikinig pa lang. Sa totoo na. Abay ako na, andin eh. Kita ko yun. At saka hindi lang naman ako dito nagpipreach. Amen? At saka hindi lang ako nagpipreach, ako'y napipreach yan din. At alam natin yun. Imposible na ang unbeliever ay kinakount ng Panginoon. Kaya nga si Cain hindi kinount ng Panginoon eh. Yung kay Abel lang. For without faith, it is impossible to please God. But not necessarily mean that you are a believer of God, you have this privilege. Believe me, because this is the Word of God. Kaya mapalad ka kung ikaw ay ganito. Amen? Dahil hindi, kahit Kristiyano na, hindi lahat ganito. Alam niyo ba, ang pagbibigay, okay, ito na ha. So, yun po. Hindi ito mai-enjoy ng unbelievers, pero hindi rin ito nai-enjoy ng believers. Pero hindi cheerful giver. Ang hindi cheerful giver, hindi nai-enjoy yung all things, ano yan? To make all grace abound toward you. Maraming promises ang Panginoon na hindi na-enjoy. Ultimo ng mga believers. Do you believe that? Aha. Bakit? Mas malaki pa ang ating pagtitiwala sa ating sarili kaysa sa Diyos.
Saka mas mataas pa ang paningin natin sa mundo kaysa sa Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Eh, pag ito'y ginastos ko dito, paano ang maabot ko sa mundo? Marami na akong alam yan. Pero marami akong nakita nagsakripisyo. Minsan, wala pa yung material na bagay, pero yung galak. Tamo si Joseph at saka si Ivy. Hindi niyo matatawaran yung galak nila sa buhay. Pero anong iniwan nila? Ang laki ng kinikita ni Ivy sa school. Siya'y nasa faculty. Pero tinawag sa mission, give up nila yan. Si Joseph, narating ko na ang 2 bahay nila sa Novaliches. Malalaki. Siya ngayon inaalok ng restaurant. Ikaw na mag-manage ito, Utoy. Dahil namatay ang kanyang bunsong kapatid. Hindi niya. At nung ikasal yon, lahat ng sabog ibinigay sa Panginoon. Grabe yun. Ay, sabog ako noon. Binigay niyo. May pera ba siya? Wala. Yung saya. Tingnan mo naman siya na talagang buhay pa lang na yan, nangungusap na eh. Hindi nga, yung kanyang buhay, sa totoo na eh. Kaya minsan, hindi ka pa naimik, nangungusap na eh. Yung humility ng taong yon, at saka yung loyalty ng taong yon, grabe yun. At saka, urirain mo yung mga i-give up para kay Kristo. Pero naniniwala ako, isa siya sa giant of faith. Kalain mo, pupunta sa hirap na bundok na Isla Verde. Ay samantalang sarap ng buhay. Amen? Yun talaga ang self-denial. Amen? Grabe. Mga batid, hindi lahat ng Christian may mga nai-enjoy na yung ganitong God is able to make all grace abound toward you. Yun lang cheerful giver. Kasi meron tinatawag na common grace at saka ano yung isa? Special grace. Pwedeng apply natin ito. Pwedeng ang Kristiyano, basta ligtas, pinagpapahalatan. Hindi kumbaga sa dagat ay mga butete, mga maliliit na isda. Ayan, ganyan. Kasi Kristiyano ka rin naman eh. Kumbaga, sa baybay dagat lang ang iyo. Pero hindi ka nakapangain ng mga lapu-lapo. Ng mga tuna. Bakit? Nasa gitna yun. Alam mo, yung mayamang galak, wala sa tabi ng dagat yan. Kaya maraming Kristiyano, tikmuin. Bakit? Baybayin lang ang alam, sundan. Very selective ang pagsunod sa Diyos. Ayaw magsakripisyo. Ayaw mahihirapan. Ayaw maduduguan. Tama si Romel, naduguan. Hindi, so totoo na po. Hindi lahat ay nag-i-enjoy sa ganang all grace abound. Ay sa giving pa nga lang eh. Alam mo yung giving? Sukatan niya ng ating pag-ibig at ang ating pananampalataya, yung giving. Opo. Totoo na. Kaya yung God is able to make all grace abound toward you, hindi yan na-experience ng Corinthians. Kaya hinahamon sila ni Pablo through Macedonians. Why? Hindi pare-pareho ang level. Pero hindi ibig sabihin imposible. Kaya nga hinahamon eh. Tayo lumago. Maging sa giving. Amen? Huwag tayong manatiling tither lang. Tama? Tithes is good. But tithes is not yet giving. Naipaliwanag natin yan. May offering.
Am I telling? Clear? Okay. So, sa Christian giver lang ito. Sa cheerful giver lang ito. Yung privilege na yan. Lagi alam natin yung privilege sa mga Kristiyano lang. Hindi, kahit Kristiyano, walang privilege yan. Dahil maraming Kristiyano, bye-bye dagat lang ang kayang languyin. Parang ako, pag napunta na swimming pool, tinatanong ko, yan kay ganong kataas. Para ako'y maniwala, umupo ka nga. Pag umupo, hanggang din, hindi na ako pupunta dyan. Bakit? Hindi ako pwede dyan. di tabi na. Ang sinusukat ko ay si Jimuel. Pag si Jimuel ay umupo, at kahit hanggang din, pwede ako dyan. Pwede ako dyan. Kasi pang baybay lang ako. Pero sana sa pananampalataya ay hindi. Dapat tayo natawid ng laot. At makatawid ng iba yung lupa na dumaan sa laot. Are you with me? Opo. Challenging yun. Napaka-challenging yun. Ako sa dagat, kayo yung mga well, sa baybay ng dagat, ubos ang yung pamain. At ang sinakote, butete. Alam mo yung butete? Hindi mo nakakain yan. Yan ay kayang pumutol ng tanse, kayang umubos ng iyong pamain. Walang nahita, puro butete. Bakit? Nasa baybay dagat ka lang. Kaya minsan, ang tagal nating mag-grow sa Christian life. Bakit? Wala mong mararating ang baybay dagat. Maburak pa dyan. Nandiyan pa yung mga mangangagat. At yan, yung mga jellyfish, may mga tinik-tinik. Nandiyan yan. Hindi yan tatagal sa laot, mamamatay yung mga yan. Pero kita kayo yung mga namamalakaya sa laot. Talaga naman, kung makahila, mga pusik, mga pugita. Ay, nakakatakot din naman. Kita mo naman yan Alam mo, hindi naman palitada yun tubig na malalim yun. Iniisip ko ako nando. Patay agad ako doon. Patay agad ako doon. Kaya nga dapat tayo mag-igis pa ng palataya, hindi man nakakalunod yan. Amen? Tama ha? Kung si Shadrach, Meshach at si Abednego ay baybay dagat lang, hindi nila naranasan yung sila hindi nasunugan ng balahibo. Nakakatuwa yun. Sa pagsunod kay Kristo, pumunta sa pugon, hindi man lamang nag-amoy balahibo. Amen? Minsan, ang ating mga buhay, wala nang patotoo. Amen? Wala na tayong mapakinggang magagandang patotoo. Na dahil tayo sa pagsunod kay Kristo Amen? Kalami si Daniel, hindi kinain ng leon, inunan niya at dinantayan yung dalawa. Pero yung kalaban niya, inilalagay pa lang sa bunganga, ay nilalapa na. Wala na tayong gayong patotoo. Bakit? Baybay dagat tayo. Maging sa giving. Are you with me? Amen. Kasarap ditong nagtulong-tulong tayo para makabili ng lupa. Makapagpatayo ng school. Walay di wala, pero nagtulong-tulong. Mababalita tayo. Ang God Disabled Baptist Church, walang mayamang miyembro, pero nakabili ng lupa. Sa Masitera. Pero that's possible. Kung malaki ang pananampalataya. Yung nagsasakripisyo, kaysa naman tayo nag-aabang na tayo ay maka 5%. Tawag na komisyon. Baka hindi nga yun ang kalooban ng Panginoon Ang kailangan talaga ay dumaan sa bulsa ng mga miyembrong nagmamahal sa Diyos. Amen? Yung anong kaya mo. Lalagyan natin ng square. Ilan ang kaya mo sa isang taon? Ay, minsan nga, sa ban pa lang, pakulang-kulang na. Ay, magtatatlong taon pa lang yan. Ay, kulang-kulang na Amen? Siguro yung iba doon kung hindi ko man napapainggan, pakinig ng Diyos. Ito kay matatapos pa, paghihirap na ito. Alam ng Diyos yun. Kaya tayo nagre-reklamo, hindi. Amen? Alam nga ng Diyos sa Ananias sa Sapphira na nagsinungaling. Hindi alam ni Pedro, pero alam ng Holy Spirit. Maliwanag mo ba? Then not only,
promise, privilege, siyempre, ito yung, naulit ko na din, ito yung prerequisite. Numbers, verse 7. Number 7. 9, verse 7. Siyempre mga kapatid, bago mag-abound yung grace, all grace abound you, dapat talaga ganito tayo. Every man according as he purposed in his heart. Pag sinabi purpose, alam mo sa Tagalog, kung anong ipinasya ng puso. Kaya ang pagkaunawa ng dating daan dyan, walang tithes, walang offering, kung ano lang ipinasya. Hindi, ang idea na yan, naka-allotted na talaga yan. Ibig sabihin, nakapanukala na yon, yung amount na yon. Hindi yung parang kung ano lang, kung anong ipasya ko. Hindi. Katulad ng kay Daniel, kaya hindi sila kumain ng pagkain ng hari. Kasi, pinorpos na sa kanilang puso yon. Talaga hindi kami kakain ito. Kami man ay mamatay. Pero sila pa nga yung mga pumugi, di ka? Bakit? Humingi lang sila ng gulay. Ay tayo, puro baboy eh. Kung hindi magkuskus sa mukha. Ano? Ganyan tayo mga hintil eh. Di ka? Pero gulay at tubig lang. Tama, humarap sila pinang mga pogi sa lahat ng mga magagandang mga tauhan ng Babylon. Pero pinurpos na nila sa kanilang puso na hindi talaga sila kakain. Yan po ang ginamit din doon. Ibig sabihin, nasa puso talaga nila magbigay. Nakalaan na yun. Nakalaan na yun. Kaya dinuktungan yun. Let him give, not grudgingly. Yun na yun. Hindi mabigat sa puso. Amen. Kaya lalabas talaga dyan na hindi lahat privilege. Kasi maraming mabigat sa puso. Iniwala ba kayo niyan? Marami ay mabigat sa puso. Baka nga meron dito hindi natin ng prayer meeting kasi alam nilang giving ang pinag-uusapan. Pwede yun. Ayun eh. Every man according as he purposed in his heart, so let him give. Not grudgingly. Hindi masama sa loob. Hindi offended. Hindi napipilitan. O dahil kailangan lang. Kasi kami daw ay bibili ng lupa. Hindi magbigay. Hindi ganon. For God loveth a cheerful giver. That is the prerequisite. Cheerful giver. Amen? Yung sinabing God is able to make all grace abound toward you, yan po yung mga cheerful giver. Kayo ba'y masayang magbigay? Pastor Abante nga eh. May practice sila na lahat nagbibigay nakangiti. Ang ganda lang ang practice nila. Lahat na magbibigay dapat nakangiti. Di, ibig sabihin, ina-apply ng masaya. Kaso lang, pwede mo namang ngumiti ka eh. Di nga, maganda yung puso ang nakangiti. Kahit mo, may mga tao talagang kahit ngumiti, yun na eh. Ay, nakangiti na yan. Ang maganda yung puso na lang ang nakangiti. Amen? Yung Diyos ang nakakakita. Tama, bagaman talagang minsan yan eh, hindi na kaya daanin doon. For God loveth a cheerful giver. Bakit? For God loveth a cheerful giver. Giver siya eh. Sabi, like father, like son, like mother, like daughter. Ibig sabihin, yung mga cheerful giver, kamukha ng Diyos. Amen. Amen. Oh, huwag niyo man akong uunahan, tayo bumili ng lote. Masyadong na-bless. Abay, hindi masama yun. Kailan pagay, malapit na dumating ang Panginoon. Alam mo, ang ating panahon, hindi naman sa pababa. Hindi naman tayo siya paurong eh. Tayo padais na ng padais sa dulo. Yung panahon at tayo mismo. Ay, sino magsasabing tayo ay buhay pa bukas? Ay, kung may bata pa, merong bata pa nauuna sa matanda. Hindi kayo pumunta sa lapida ng mga Campo Santo. Pumunta kayo doon. Ang aking anak nga, 4 days lang sa lupa. Oh. Tama ba? Sa totoo na, kala nyo ka? Tayo naman yung nadadayalaan ng kaaway. Sa totoo na.
Kala mo tayo ginaling? Hindi. Wala akong ginaling na nadaya. Saan ka nakakita nadaya ay ginaling? Tama ba? Kaya tuntua ay bakit ako naluko? Ay ako, alam ako na-scam ng 300,000. Talagang diwa nga, sigaw. Pinagsisigawan ko ako'y tuntua. Bakit? Ako'y naluko. Wala. Alam niyo ba kapag hindi ka giver, naluluko ka lang. Kala mo na may magkakaroon. Magkaroon ka sa hindi pagiging giver, yan ay madali ding mawala. Amen. Tayo nag-iipon ng kayamanan sa langit. Kayo pininiwala doon? Alam mo, imbento lang ng pastor. Hindi nyo basahin. Hindi ko na-imbento. At ako'y mananagot din dyan kung di ako magbibigay. Tama ba? Every man according as he purposed in his heart, so let him give. Ano yung prerequisite? Not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen? Kung ihanga sa asawa ko ay pagdating sa bigayan. Ako'y nagilty nung dumating dito yung kapatid ni ano pangalan? Si Jander. Yung kanyang asawa. Ang kalakas ang loob na yun, daig kami Parang ilan ba yun? 1 month lang yata. 5 days, yung baby, nakamotor. Ang lupit noon. Pumasok dyan. Hindi ko malang naisip, papasukin sa office. Hindi ko malang naisip na bigyan natin. Pasok na, ikaw ba yung kapatid niya? Ako nilipon-lipon ng ganyan. Abay, nang dumating si Madam May, bigyan ng tubig. Hindi ko naisip yun. Tapos binuksan ng office, Hindi ko na naisip yun. Oo. Pero ako'y natuto, pero hindi ko nakusa yun. Kagalingan ng aking asawa. Hindi kanyang tinapay na binili. Ibinigay ng lahat. Pero, kasaya. Nakakatuwa. Minsan, hindi ko na rin naiisip yan Dapat akong una nakaisip nun Pero hindi ko naisip Masyado akong makasarili. Di nga? Parang iniisip ko mga tulad ko lang ang bagay sa office. Yun. Tapos ang lamok-lamok pa naman. Lamok-lamok pa naman ng oras na yun. Tapos yung umimik, gender na gender ang boses. Nakakasura ang boses. Di nga? Ay kumambyo naman yung asawa yata. Ayun dahil mga yung magkakapatid na yan. Lahi ho ng mga pogi yan. So isip ko naman, pogi na yung lagay na. Amen? Nakakatuwa kayo mga likas ang pagiging giver. Hindi yan nakakatakot na mauubusan. Hindi. Bubukalan niya ng biyaya. Tama? Alam mo, si Joseph, balik kay Joseph. Tama naman yung social gospel, din nakakaligtas. Pero ang Panginoon may tumulong kahit hindi naligtas. Di nga? O nga, hindi naligtas, pero tumulong siya kahit hindi maliligtas. Minsan tayo nga naman ma-justify lawag pagtulong baka naman yan social gospel. Pero sa totoo, nakaramutan na nasa puso. Minsan halugugin din nga. Magandang nagsisiyasat pa rin talaga Hanggang may lugar for improvement. Hindi yung sarado ka na. Dahil kung ginawa mo yun sa Panginoon, maligtas man o hindi, ginawa mo naman sa Panginoon yun Tama ba? Ayun, kinakausap ng Panginoon habang ako'y nagpipris ng garne. Tama naman nga yun Ang mahalaga lang, alam ng Diyos, sa puso mo'y bumubukal ang pagtulong, ang pagbibigay. Yun ay napakapalad yan. Bakit? Privilege yun. Hindi lahat gayon. Magaling mga tuwiran, pero hindi ang nabukal ay pangatwiran. Hindi talagang love. Hindi pagtulong. Kaya salamat ako may asawa matulungin. Ako lang hindi tinutulungan yan Biro lang. Kalaan mo yan ang natrabaho sa amin. Dumating kanina, Daddy, bigyan kortina di hinihila. Bigyan daming kalat. Maghapon lang ako nawala, di kung 1 linggo lalo na. Kasi si Jimuel di nagalaw. Amen? Sana tayo mga kapatid, qualified pagpalain. Subject sa pagpapala dahil tayo ay
cheerful giver. Masayang nagbibigay. Amen? Kalahin mo yung mga Macedonian, masaya talaga silang nagbibigay. Bakit? Tingnan niyo po, 2 Corinthians 8. Ito yung palatandaan na masayang nagbibigay. Andiyo pa ba kayo? Tingnan niyo po, 2 Corinthians 8 verse 4. Pakitagalog nga, ako'y duguan na. Okay. Praying, ayan. Nalubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa paikisama sa pangasiwa ng mga buloy sa mga banal. Ay ba yung talagang cheerful giver? Tingnan mo yung mga tao sa bukid. Grabe mag-alok. Tama? Talagang hindi ka makayaw. Ay, dinadala na sa iyong hindi, kain. Ay, para naman tayo walang kain. Pag hindi, kain. Grabe. Ganito yun ganito yung ugali yung mga ito. Halata mo talagang bukal sa puso, bakit ipinagpipilitan Yung iba'y nakikinig pa lamang ay gusumot na di lalo pa yung magpilit. Makamalabo sa pagpapala yung ganon. Ito mga lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito. Bakit? Ay ako mang-are. Walay di wala. Yung magbibigay ka pa sa akin. Sa inyo na yan. Alala ko yung preaching ni Pastor Hernandez nung nasa wali pa ang Good Shepherd. Siya yung nagbigay ng halimbawa. Nag-preach daw ang isang pastor tungkol sa giving at siya yung naghamon, nag-imbitasyon. Meron daw isang matanda na nag-offering ng sing-sing na may ginto tapos may diamond pa. Kita ng pastor daw yung matanda, kita. Tapos yung kinukwenta, sabi doon sa sekretary, ibalik mo sa matanda yung kanyang ibinigay. Dahil alam naman natin, walay di wala yun. Ibalik mo. Ibinalik nga. Pero lumapit yung matanda, Pastor, ba't niyo binibalik ito? Alam mo namin ang inyong puso. Kayo ay talagang busila, magbibigay. Pero kayo ay walay-tiwala. Makatulong sa inyo. Nagalit yung matanda, Pastor, hindi ko ito sa inyo ibinibigay. Ito'y sa Panginoon ko ibinibigay. Kaya wala kayong karapatang hindi ito tanggapin. Yung matindi, pinagpipilitan talaga. Kaya mga kapatid, ako iniwalang hindi talaga lahat. Yung all grace may abound toward you. Bakit? Ito doon sa cheerful giver. Paano makikita? Pinagpipilitan. Amen? Yung ibang ay tuwang-tuwa, ay tumanggi, salamat naman, hindi tinanggap. Hindi nga? Kunwari, hindi nga. Hindi nga. Pero nung hindi tanggapin, salamat naman. Hindi ako may magagastos pa. Pero ito yan Amen? Katuwa naman yung gayon. At maniniwala na kayo, hindi talaga gayon lahat. Tama ba? Tama. Okay. Okay. Hindi lang ito. Yung wise men, talagang halata sila yung nagbigay ng masaya. Bakit? Abay ka na, may pinagkasagya-sagya yung layong lugar nun. Tama ba? At ang sabi, ito'y mapanganib na paglalakbay, kaya hindi ito 3 wise men, mali yung 3 wise men. Yung maglakbay kayo ng napakalayong lugar na yon, tsak may dala-dalahan yon. May mga camel yon, may pagkain yun sa paglalakbay, na hindi yung kaya ng 3 lang, tapos dadaan sa malalamig na lugar, desyertong lugar. Kaya nga nung makita rin ni nagitla yung yung palasyo. Bakit? Ay kung tatatlo yun, magigitla. Ibig sabihin maraming tao, kaya mali yung 3 wise men. At saka si Kristo dumating sa bahay na hindi sa sabsaban. Si Kristo ay pinangasabsaban, pero nung makita sila ng wise men, nasa bahay na. Kaya mali di yung drawing na si Kristo nasa sabsaban, na dinatnga ng wise men. At saka si Kristo hindi talaga pinanganak ng December. Bet para tayo nagdidiriwang Pasko. Ang ating pinagdidiriwang, at least may ipinanganak. Amen? At saka ang pagdidiwang talaga ng Pasko, hindi sa parol. Amen? Hindi sa bonus, hindi sa ginaldo. Ang tunay na Pasko, alam niyo ba ang Pasko? Paskwa. Paskwa. Ibig sabihin, Passover. Alam niyo ba ang Passover? Nung dumarating ang salot sa Egypt, nilalagyan nila ng dugo. At yung salot ay lalampas sa bahay na may dugo. Yun ang tinatawag na Passover, Paskwa. Ibig sabihin ng Pasko, kaligtasan.
Kaya kapag hindi ka ligtas, pumasko ka ng pumasko, wala kang Pasko. Hanggat wala kang tiyak na kaligtasan, December 25 lang ang iyo. Pero wala kang tunay na Pasko. Dahil ang Pasko, kinuha yan sa Pasko. Ang Pasko, Passover. Ang Passover, hindi ka nadadaanan ng salot. Bakit? Nasa iyo na yung dugo ni Kristo. Are you with me? Mga kapatid, sa totoo na, kung tayo ligtas, dapat tayo namamayag pag sa pagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Pinakamataas na biyaya ay yung matiyak may kipalangit. Sa totoo na. Kaya kayo din, huwag kayong matitisod sa pastor nyo. Bakit? Kung walang pastor na sumunod sa Panginoon, kayo nadatnan ng kaligtasan. Minsan, sa isang mensahe lang, hinamak mo na ang pastor mo. Ay kung ikaw na may nahaligtas dahil ginamit yan. Sa totoo na, napakaraming ungrateful. Dahil lang sa ego, na-touch yung kanyang damdamin, hindi ko gusto yung mensahe. Kahit pa ayaw yung pastong yan, yan ang sinugo ng pastor, ng Panginoon. Amen? At saka kung ikay nag-aangkin ng kaligtasan mo, salamat may pilay na sumunod kay Kristo. Amen? Sa totoo na, every messages na pinipas dapat ng pastor, matuwa ka. Yung wise men, talagang cheerful yun. Bakit? Ayun nga magpakasagya-sagya. Tayo nga nandito na sa loob, di pa makapagbigay. Ito yung nagpakasagya-sagya pa ng malayo. Amen. So, yung pong ating pinag-aralan ng Miyerkules, yung babaeng nagbasag ng anggwento, cheerful yun. Pinagkasagya-sagya din ang bahay ni Kristo. Ng babae, ang babae. Tapos binasag yung mamahaling gamot worth 16,500. Mahalaga sa babae. Binasag yun. Ibig sabihin talagang masaya yung ibigay yun sa Panginoon. Amen? Alam mo ang ibig sabihin ng masaya? Walang panghihinayang. Kaya sabi ni Judas, anong ibig sabihin ng pagkakasayang ito? Yun. Pero ang tunay na masaya kay Kristo na bibigay, walang panghihinayang. Minsan, di ka na nga tapat, nangihinayang ka pa. Sa totoo na. Dahil sa totoo na, pagtapat, yung tapat na giving, malaki yan. Yung tapat na giving, malaki yan. Yung nasa percentage, malaki po yan. Maliwanag mo ba? Then lastly, particularity. Siguro ito na yung sinasabi kong hindi lang sa pera. Bagaman posible yun. Napapaloob din yun. Pero itong magandang mga particular na yung all grace abound toward you. Verse 8 hanggang 15. And God is able, tama. Tama ba yung binabi? 8. Tama na. Chapter 9, 15 to 18. Amen. Ba? Tama. 9. (11 to 15). Okay. Being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Isa na yung pagpapalang particularly. Yung iba ay nagpapasalamat sa Diyos dahil mo. Isang particular na all grace abound, yung ikaw ay nagiging dahilan parang iba'y matuwa sa Diyos. Kaya tayo intentional nating pinili yung mga giver at nagpapatotoo. Bakit? Sapagkat ang giver, yan po ay nagiging dahilan parang iba'y magpasalamat sa Diyos. Yung maganda ang puso. Amen? Alam mo na may kung sinong nagbibigay. Delikado yan. Ganyan si Judas. Anong layunin ng pagkakasayang ito? Ang tunay na giver, hindi naghihinayang, nagagalak. Nakalain mo yun? Halimbawa, ibinigay sa atin ni Des, yung mag-iisang taon na naman, yung, ang tawag dyan,
Sama rin ang giving mo. Halimbawa, ikaw ay naka 300,000. Aba, kalaki nga pala ng blessing ng Panginoon sa akin. Ay kung ito'y tithes, 300,000, edi 3 million. Tama ba? So nasisilip natin yung laki ng biyaya ng Panginoon, hindi para sa atin na tayo ay kung ano-ano. Being enriched in everything, enriched yung all things abound, yung all grace abound, enriched nga, which causeth through us thanksgiving to God. Ako yung iniwala, pag maganda ang puso, yung mga nagpapatotoo dito, natutuwa sa Panginoon. Amen? Ay si Beverly nga nung siya'y mahugot, siya'y ngal-ngal na. Ibig sabihin, ako pala ginamit ng Panginoon. Di kaya nakakatuwa yun? Siya nga mismo sa kanya sarili ngal-ngal. Ibig sabihin, kapag ang puso may ayos, ikaw ay nabe-bless. Ikaw ay natutuwa sa mga taong giver. Amen? At tatandaan ninyo, hindi lahat ng katitisuran masama. Si Kristo ay katitisuran, pero hindi siya masama. Pwede yung giver maging katitisuran, pero hindi siya masamang katitisuran. Ang natitisod sa giver, yung masasama. Tama. Ang natitisod kay Kristo, yung masasama, pero siya hindi masama. Tama? Verse 12, tingnan po natin. For the administration of this service not only supplieth the want of the saints. Kalahin nyo, kapag ikaw ay giver, marami tayong matutulungan na nasa pangangailangan. Di kay blessing yun? Amen? Nagmi-meeting tayo. Meron nakadaling, kulang ang bigas. Nagtaas agad ang dalawang akin. Tigay, supply it. The wants. Are you with me? Kaya ito ang sasabihin ko sa inyo. Hindi yan salita lang. Matitisting yan on the long run. Tama? Kung ikaw ay nagbibigay noong 19 o noong year 2000 o 2000, kumusta ngayon 2024? Tama ba? For the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgiving unto God. So, marami nagpapasalamat sa Diyos dahil ng mga cheerful giver. As I supply the wants, tanong niya si sekretary, bawat sira ng sasakyan natin. Sabi niya, kay Des ka. Pag sa akin, mabigat na Kay Des. Si Des naman, di makatulog. Pareho na kami nabibigatan. Bakit? Kala niyo ba maintenance sa sakyan biro? Ay, titignan niyo. Pinakamalaki yata ang maintenance natin sa sakyan. Yung ganun lagi sinira ni Eric. Yeah. Okay. Ayun pang support ng mga workers. Itong aircon na to. Yan kayo tatakbo ng walang... Yan kayo bibigay sa atin ng lamig na walang panggastos? Hindi! Kaya maraming nabebless sa giver. Bakit? Napupunan yung mga gastusin natin. Tama ba? Hindi yan basta... Maraming nga natutuwa sa atin. Ako'y wala nang lagkat. Bakit? Ay, ang yaman daw Kundi ko nilipon yung naka-discount ba tayo? Naka-discount ba? Kundi ko diniskarte. Ay, kayo ninang ko hindi nyo nagatanda kami yun ninang. Kayo maraming ninong at ninang. Yung biyaya. Nakalipon-lipon kayo. Nakaloko din konti. Ang tatay, kilala pa. Ikaw kasi si Ableng. Si Ableng yan. Di dalawa yata kami libre. Ay, bawal yata yun. Hindi ka? For the administration. Hindi ka? Are you with me? Yan ang problema sa mga chismuso Mga marites, marisolsol. Pero ako'y natutuwa lang. Hindi ko nasabihin, ako'y natutuwa. Tanyo yan. Hindi ka? Minsan nga, yung ipos baka kami nagpapasarap ng mga workers. Bakit? Isang araw nasa naik. Puro mga mukha namin na naandun. Tapos sa isang gabi, mukha na naman namin naandun. Mamayang gabi, tiyak na walang... Walang, hindi makakalibre sa Facebook na naman yun. Hindi mukha na naman namin makikita diyan. Kaya sabi ko, kahit naman sinabi kay Lorile,
Kita mo, Ineng, nung sumunod ka sa Panginoon, kala mo kay kawawa naglilingkod sa Diyos. Okay, hindi nakapasok ng Jollibee kung hindi ako nagpastor. Sumunod ka lang. Pero hindi yun ang intensyon. Hindi mo lang alam na magkakaganon. Gano'n gang katagal ko ako yung mag-isa lang doon sa Ilaya. Ang kaulayo ito ko at ahas. Pero ang Panginoon ngayon, hindi nga nagsisinungaling. God is able. Baptist Church. Amen? Ito'y buhay na patutuo na. Kaya huwag kayong matakot magbigay sa Panginoon. Dahil ito'y tumutustos ng maraming pangangailangan. Tama? Yung ultimong inuupuan nyo, hindi naman yung mura. Tama? At saka gusto ko yung Eurotex. Bakit? Nakailan akong sira ng upuan. Magalit ako hindi nalumpo. Naramdam ko yan, ano yung naungot? Ako nakain kina Pastor Ayo. Ano yun? Nako. Dumaga. Talsik pa yung isang paa eh. Hindi ako pinagtawanan ng doon. Kaya ako napilitan hindi na kumain ng kanin. Talagang dagasa yan. Wasak yan. Ang isa sa ibaan. Bakit? Kaya ako'y dala ng umupo na nasa tiles na hindi Uratex. Nakakadalwa pala. At 3 na pala ako. Yung si Madam, kita ko sa doon sa CR. Hindi ako tinulungan. Masama ang loob niya. Bakit? Nasaway ko yan. Tikim ng tikim sa pagkain. Kakunti na ang aming kakainin. Sundot pa ng sundot ng gayaan. Yung pala masama ang loob sa akin. Ako'y nahulog na silya. Hindi mo lang ako pinansin. Kaya nakatatlo na ako. 3 na akong upuan. Kaya pag hindi Uratex yan, hindi ako uupo dyan. Lalo yung ganyan tiles na ganyan, sa dulas na yan. Pag hindi yan Uratex, talagang ay bika ka kayo dyan. Ay sinuwil nga eh. Doon sa atin, huwag na. Ano? Mga tayo lumabis na. So, ang punto lang natin mga kapatid. Kaya mga kapatid, bigay tayo. May pinupuntahan yan. At huwag tayong sasama ang loob. Amen? Dahil ito sa Panginoon natin ibinibigay. Mapansin man tayo, hindi. Ma-recognize, ma-promote, hindi. Yan ay ginagawa natin sa Diyos. Ano ho? Sa totoo na. Huwag kang mabigat. Ayaw ng Diyos na mabigat sa loob. Gusto yung masaya. At yan po yung may particular na pagpapala. Yung ikaw ay nagiging kagamit-gamit. Tingnan po ang verse 13. Verse 13. Whilst by the experiment of this ministration, they glorify God. Alam niyo ba, ang sarap makinig ng mga thanksgiving, mga testimony. Whether ikaw ay sumisigaw o hindi, pero yung puso mo nag-aalpas. Di ba? Yung makapakinig ka ng mga giver na nagpapatotoo, sa totoo, nakaka-bless. Naluluwalhati mo ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya kung gusto mong ikaw ay maging kagamit-gamit para sa kalwalhatian ng Diyos, isa na dyan yung pagiging giver. Yung masayang nagbibigay. At ang masayang nagbibigay, hindi tira-tirahan ang ibibigay. Yung best. Kung sa pera, hindi yung may drawing ni Grande Santiago. At yung mayroong tayaan pa ng numero ng wedding, 826. Alam mo, ang tagal kong tinayan ng 826 niyan nung ako maging Kristyano sa katumama. Sabi nga, naging Kristyano na agad. Tagal ko inalagaan yun eh. Bakit? Number ko yun eh. 8, 26, August, 26. Yun lang yung tinayan ko na tinayan. Hindi tumama eh. Nung kayo mag-Kristyano palabasan ng Bible, saka dumali. Kaya may siya nakakatokso din nga eh. Okay? Ngaling tayang ko na uli. Baka sakali. Okay, number 14. Ano ba yan? They glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ and for your liberal distribution unto them and unto all men. Tignan nyo ha, nag-glorify ng Diyos dahil ikaw ay mapagbigay. Then number 14, verse 14. And by their prayer, ito pa ang maganda. Pag ikaw giver, cheerful giver, marami magpipray sa iyo. Panginoon, kailangan namin ng church yun. Grabe mag-first fruits yun. 20. Alam mo kapag ikaw cheerful giver, alam, ikaw ay pagpapala at marami magpipray sa iyo. Bakit? May blessing ka eh. Di ka? Yung hindi namang hindi blessing, marami na nagpipray. Sana bang paluin mo yung mga yun. Okay. Okay. And by their prayer for you, which long after you for the exceeding grace of God in you. Grabe. Pagka pala kayo giver, talaga exceeding yung grace sa iyo.
sumasagana ang biyaya sa iyo. Amen? Kaya alam niyo, sa totoo, nakakatuwa yung marami nagpipray sa iyo. Lalo tigi dalaga. Ang dami nagpipray sa iyo. Ay, naku, delikado yan. Maglubid ka na lang. Okay? And by the prayer for you, which long after you, for the exceeding grace of God in you. Then last. Tumagal din nga, At tapos na pala. Yan. Thanks be unto God for His unspeakable gift. Tama yun, unspeakable gift. Kaya mga kapatid, may mga particular na blessing kapag ikaw ay cheerful giver. Pinakamaliit ng blessing yung pera. Sa totoo na pinakamaliit na blessing yung pera. Ang malaki yung marami nagpipray sa iyo. At marami nagluluwalhati sa Diyos dahil ang iyong buhay. Yun ang pinakamalaking blessing. Pero malaki din naman yung pera. Pagka ganyan magandahan, di malaki din naman. Amen? Yung hanggang sukat na ikimakarating ng Canada. Ako, kahit sa pakpak nakasakay. Amen? Are you blessed? So sana mga kapatid, tayo sumagana. God is able to make all grace abound toward you. So be cheerful giver. Huwag lang magbigay, maging masaya. Hindi lang sa kailangan. Hindi masama ang loob. Amen? Okay, tayo mag-pray.